Di ba nagsaway na ako na wag kang kumahol? Ba't inulit mo pa? Nandun kayong lahat sa kwarto ni ate. Diyos ko, paano kayo nagkasya dyan? Kayo maingay, natutulog pa siya eh. Buksan na nga natin yung pinto para maliwanag. Di ka nagbubukas ng pinto eh. Malakas ang hangin. Naglalabas si mama kaya wag kayong magulo. So, pag off na ang aircon, electric pa naman ang gumagana at air cooler. Para ng ano tong bahay natin eh. Pagawaan. Pagawaan ng electric pan, pagawaan ng palahing aso. Huwag muna kayong magulo. Nagkakape pa ako. Lalaba pa si mama. Kape tayo guys. Kape lang muna. Tapos may natirang pandesal na isa kahapon. Kinain ko rin. Kasi tinamad akong bumaba eh. Dahil maaga akong naglaba. So, anong almusal nyo? Anong almusal nyo? Anong almusal nyo? Anong gusto nyo? Ay, naglaga pala ako ng itlog guys. Ito. Habang nagwa-washing, naglaga ako ng itlog. Ito ang ipapaalmusal ko sa kanila. Balatan ko muna. So, ayan, hati-hati ko na yung dalawang itlog. Ito na lang ang breakfast nyo, ha? Kasi hindi pa tapos mag-washing si mama. O, ayun pa yung mga sabon, no? Sandamakmak na sabon. Tsaka yung sapinin nyo pag natutulog. Excited? Pinaliit ko yan kasi baka mabulunan kayo. Eh. Haba. Ay, itim muna. Si itim muna. Ikaw na nga haba. Masyado kang excited eh. Tim-tim, oh. Tim-tim. Nga. Lakihan mo nga mo. Nga. Yan. Ikaw din. Ito si Clover dahil sobrang hinhin yan. Kakamayin ko na. Kasi mabagal si Clover eh. Clover. Lakihan mo nga. Pulutin mo, nalaglag. Ang ating si Choco. Okay, ke. Dali. Oh, dito na lang. Bilis. Ayaw mo? Ayaw niya. Wala pa siyang appetite. So, ilalagay na lang natin dito sa maliit na kainan. Wala na naman sa mood ang ating si Choco. So, ayan, kalahati sa kanya. Kiki, oh. Bahala ka kung kainin mo yan. Kung ayaw mo, ibigay mo kay itim. Hindi yan sayang. Wala talaga siya sa mood. Okay, naalisin ko yung cone mo. So, ayan, inalis ko muna yung cone niya. Halika na, kainin mo na to. O, itim, kay Choco yan. Itim, kay Choco yan. Taas ko na nga lang muna. Wala sa mood yung lukaret. Ito. Gusto mo pa? Hindi. Gusto mo pa? Ang haba. Yung pongge. Wala na. Ako, si mama, kape lang muna. Diba guys, nasanay na silang magkutsara. Ang mama ay kape lang muna. Isang mug na kape. Mug na may mantsyanan ng tsaa. O, diba? Anong oras ang aming breakfast? 11 o'clock. 11 na ng umaga bago tayo nakapag-almusal kasi ang aga kong naglaba guys. Nakapagsampay na ako ng konti. Ayun o. Nakapagsampay na ako. Ayan pa sa washing yung iba. So, yung sabon na yan, 1 kilo yan. Ubos yan.
Dalawang ikot ng washing machine bawat labahin. Mga undies, pangtaas, mga shorts, naipon. Kaya ayan. Diba? 1 kilong sabon ang nagagamit ni mama. Grabe, no? Ano kayang pinakamurang sabon, guys, na powder? Para makamura-mura. Kasi lahat halos nagtaas eh. Kapag nagbaba naman ang presyo, hindi naman pantay. Kunyari, nagtaas ng 3 pesos, ang ibababa lang ay 25 centavos. Parang ganoon. So, nakakalito talaga. Saan kaya tayo makakamura, pungging? Saan tayo makakamura? Ha? Clover? Ha? Pagsabihan mo yung mga anak mo na wag maingay. Pag sinasaway, lalong kumakahol yan si Haba. Pagsabihan mo, ha? Si Haba nagiging maldita na. Hindi nagmana sa'yo na isang saway lang. Pasok na agad sa kulungan. Ito ang asawa ni Axel, guys. Sa mga hindi nakakaalala kay Axel, may throwback siya dyan. Andito ang abo niya. Ito ang asawa ni Axel. 8 years old na yan. Yan ay binigay sa akin ng boss ko nung araw. Kasi ang aso nila ay 28 na, tapos may 2 nanganak. So, ito yung isa sa mga nanganak. Yan, pinamigay si Clover kasi hindi na nila kayang alagaan. Sobrang dami na. Ang kagandahan, dahil 3 babae yan, si Axel ay pinakapo namin. Kaso nung pinakapo namin, after a year, na maalam naman siya, parang na-heat stroke ata. Kasi wala kami nung nawala siya eh. Pagbalik namin, akala ko nag-aabang lang sa pintuan, natulog. Akala ko yun tulog, pero wala na pala siya. Nakakalungkot, pero lahat naman talaga may hangganan. 'Di ba, Clover? Naalala pa rin natin si Axel, 'di ba? Kawawa yan si Clover. Takot yan sa tubig, kaya twice a month lang ang ligo niyan. Sobrang ginawin to, guys, na asong ito. Kaya pagbukas ang aircon namin, siya ay lumalabas. Sobrang giniginaw. Siya lang naman mag-isa ang ginawin. Berber. Ay si Haba na maldita. Maldita! Maldita! Galit yan pag sinabihan ng maldita. Maldita anak mo, pagsabihan mo, ha? Ha? Maldita anak mo eh. Oh, maldita ka naman talaga. Aminin mo na. Magpapahinga lang si mama, nagpapakandong pa yan para kamutan ng tiyan. 'Di ba? 'Di ba, Punggi? 'Di ba, Punggi, maldita si Haba? Ano, mabait ka? Chismosa ka nga eh. Si mama hindi lumalabas ng bahay, pero ikaw, laging nakaabang sa mga dumadaan. Aminin. Aminin mo. Yan, wag kang sinungaling. Aminin mo lagi na chismosa ikaw, chismosa. Chismosa ang haban-ban. Chismosa ang haban-ban. Ban-ban. Ay, si Choco, walang ganang kumain si Choco, hindi nag-iintindi. Siguro mamaya pa yan. Itim ano ba na parang electric pan yung bibig mo. Pag sobrang taba ng aso, guys, promise, naglalaway. Ayun, tumutulo laway niya. Kasi, kapag humihinga sila at lumalabas ang dila, nagre-release sila ng init ng katawan. Ayan, pati laway nire-release nila. Wala nang laman, inubos nyo na eh. Pero healthy yan. Diba? Anong masasabi mo, Haba, sa hingal ni Itim? Ha? Banban? Anong masasabi mo sa hingal ni Timtim? Ha? Healthy siya, diba? Diba? Banban, healthy siya. Si Itim, guys, ay natutong kumahol yan after 1.5 years pa yata. Akala ko nga bingi kasi hindi naman kumakahol. Lahat sila dyan nagkakahulan na. Pero siya tahimik lang. Pero mula naman nung natutong kumahol, naku po, basta may tumapat dyan, kahol ng kahol. Pero hindi kahol ng galit. Gusto lang niyang makipagkaibigan. Kaso syempre, kahit hindi siya kumahol, takot mga tao sa kanya. Diba? Muntik na kaming pasukin dito ng magnanakaw nung wala pa kaming aso.
Hindi ko alam kung anong nanakawin dito. Ako o itong mga mesa naming plastic o. Basta sinira nila yung screen yan. Yung screen na yan, sinira nila yan. Hindi pa nga namin napapalitan eh. Butas-butas yung ano niya. Yung banda sa may lock niya, butas. Kasi binutas ng magnanakaw, no? Pero nung nagkaroon ng aso, nagkaroon na ng mga haba, nagkaroon na ng clover, nagkaroon ng itim, tahimik na sila. Na? Wala na. Wala nang pumupunta dito kahit na magpapalabas si mama. Wala nang gustong pumasok dito. Takot na sila. Yun ang advantage ng pagkakaroon ng aso, guys. May bantay. Ang disadvantage naman, hindi na kami makapagbakasyon, hindi na kami makaalis kahit overnight man lang kasi walang bantay sa aso. Wala nang magpapakain sa aso. Lagi naming iniisip, kumusta na kaya yung aso? May aabutan pa kaya tayong upuan? May aabutan pa kaya tayong mesa? Hindi pa kaya naubos ngat-ngatin? Yun ang lagi naming iniisip pag nasa labas kami. Kahit nagmumol lang kami, yun lagi ang iniisip namin. Kumusta kaya yung mga aso? Kaya tuloy. Lalo na yun, kahul ng kahul yan, nakakahiya. Baka ireklamo tayo ng kapitbahay. Kasi bawat may dadaan dyan, nagkakahulan sila. Ang bango ng bagoong. May nagluluto ng bagoong. Lover! Huwag mo ginaganyan ang buntot ni Choco. Psst! Mag-aaway na naman yung mga yan. Mag-uumpisa na naman yan. Bully din kasi itong si Clover eh. Psst! Clover! Huwag mong inaamoy-amoy yung balahibo ni Choco. Nagagalit. So, yung aming mga pusa ay tulog pa. Kasi tahimik sila pag-araw. Kapag gabi sila lalong maingay. Pag gabi maingay sila. So, ayan. Tutuloy ko na guys yung aking paglalaba. Nagchismis muna ako saglit. Ayan. Kasampay na tayo ng konti. Meron pa tayong nakasalang. Ayan. So, makalat. Makalat. Sobrang kalat. Ayan, kalat pa yan. Gusto mo walisin natin yan, yung haba na yan. Haba! Babay na! Baba! Babay na, Tim-Tim. Tim-Tim! Babay na! Babay na, Berber! Haba, ano na naman? Babay na! Babay po! Babay! Lakasan mo! Babay! Babay! Ano naman hinahanap mo dyan? Maglalaba ka? Ikaw na magtatapos ng labahin ni mama? Babay na. Babay na. Babay na, Punggi.